Hindi pa rin lusot sa kanyang kasong katiwalian sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng pork barrel scam. Binasura kasi ng korte ang apela ni Estrada sa nauna ng pagbasura ng Sandigan Bayan sa hiling niyang ma-dismiss ang mga kasong graft laban sa kanya kaugnay ng 200 million pesos na kickback umano mula sa PDAF o Priority Development Assistance Fund na idinaan sa mga NGO ni Janet Napoles. Ayon sa 22 pahinang resolusyon ng Special 5th Division, walang nakitang sapat na dahilan sa apila para baguhin ang naunang desisyon na ibasura ang demurrer to evidence ni Estrada. Sabi ng korte, hindi raw porket na-dismiss na ang plunder case laban kay Estrada ay otomatikong madedismiss din ang graft case laban sa kanya tulad ng kanyang iginigiit sa kanyang mosyon. Ipinakita umano ng ebidensya ng prosekusyon na may prima facie case laban kay Estrada para makakuha ng verdict of guilt sa puntong ito ng trial. Git ng korte, paulit-ulit na pinili ni Estrada ang ilang implementing agencies para mapondohan ng kanyang PDAF noon. Direkta rin umano ang pag-iendorso ni Estrada sa mga NGO ni Napoles bilang tagapagpatupad ng mga hindi naman ihinasahang proyekto. Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Diba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nasura ng Sandigan Bayan ang apela ni Senador Jinggoy Estrada para madismiss ang kanyang mga kasong graft, kaugnay ng PDAF o Priority Development Assistance Fund scam. Hindi kinatigan ng korte ang mga argumento ng senador, lalo't ipinakita raw ng prosekusyon na sapat ang ebidensya para ituloy ang kaso. Nakatutok si Salima Refra. Hindi pa rin lusot sa kanyang kasong katiwalian sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng pork barrel scam. Binasura kasi ng korte ang apela ni Estrada sa nauna ng pagbasura ng Sandigan Bayan sa hiling niyang ma-dismiss ang mga kasong graft laban sa kanya kaugnay ng 200 million pesos na kickback umano mula sa PDAF o Priority Development Assistance Fund na idinaan sa mga NGO ni Janet Napoles. Ayon sa 22 pahinang resolusyon ng Special 5th Division, walang nakitang sapat na dahilan sa apila para baguhin ang naunang desisyon na ibasura ang demurrer to evidence ni Estrada. Sabi ng korte, hindi raw porket na-dismiss na ang plunder case laban kay Estrada ay otomatikong madedismiss din ang graft case laban sa kanya tulad ng kanyang iginigiit sa kanyang mosyon. Ipinakita umano ng ebidensya ng prosekusyon na may prima facie case laban kay Estrada para makakuha ng verdict of guilt sa puntong ito ng trial. Git ng korte,
Paulit-ulit na pinili ni Estrada ang ilang implementing agencies para mapondohan ng kanyang PDAF noon. Direkta rin umano ang pag-iendorso ni Estrada sa mga NGO ni Napoles bilang tagapagpatupad ng mga hindi naman ihinasang proyekto. Mismong endorsement letters umano ni Estrada ang nagdadawit umano sa kanya sa krimen at hindi kinatigan ng korte ang argumento ni Estrada na rekomendasyon lang ang mga ito. Binigyang bigat ng korte ang testimonya ni Ruby Tuason na aide ng ama niyang si dating Pangulong Joseph Estrada. Ipinaliwanag raw ni Tuason ang modus ni Napoles at ilang pagkakataong nag-deliver ng pera kay Senador Estrada sa mismong Senado at sa bahay nito. Binanggit rin ang testimonya ng whistleblower na si Ben Hurluy patungkol sa mga endorsement letter ni Estrada na pinirmahan sa pamamagitan ng aide nitong si Pauline Labayen. Dahil tuloy ang pagdinig, mabibigyan ng pagkakataon si Estrada na magpresenta ng sariling ebidensya para sa 11 counts of graft. Hiwalay ito sa kasong plunder kung saan pinawalang sala siya at sa 1 count of direct bribery at 2 counts of indirect bribery kung saan convicted na siya o nahatulang guilty. Kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Estrada. Samantala, nahatulang guilty sa 13 counts ng money laundering si Janet Lim Napoles sa desisyon ng Pasig Regional Trial Court, kaugnay pa rin ng pork barrel scam ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Hanggang 14 na taong pagkakakulong sa bawat count ng money laundering ang parusa kay Napoles na inatasan ding magbayad na mahigit 94 million pesos na multa. Maaari pa niyang iapila ang desisyon. Si Napoles ay nakakulong ngayon sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang na mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo. I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito, lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakaka-insulto isipin. Nakaka-insulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako doon eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation. Na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. But I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So I would like to end yung aking experience niyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan.
Nakaka-insulto pa. At ito nga, lately nga, na sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Ha? Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ha? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Ha? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. So from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. Thank you for inviting me to share my perspective as a local chief executive and as someone who has consistently advocated for transparency, accountability, and integrity in public service. The core of our initiative is simple. The entire country has been in the public eye, nationally and globally, in another corruption scandal. And I would like to emphasize the word another, paulit-ulit, because it reflects how often we find ourselves repeating this painful cycle and how deeply rooted corruption is in our country today. It's structural, it's systemic, it's highly syndicated and well-organized, Mr. Chair. Tama na. Enough is enough. Every Filipino deserves systems that are not only efficient, but also inherently trustworthy. And with that, trust must be built on systems. I would like to emphasize that trust is the cornerstone of any institution. Baguio City has made deliberate steps to use digital tools to strengthen its governance and enhance public trust. And as part of our commitment to the Open Government Partnership, I would like to inform you, Mr. Chair, that in the entire world, there are only about 160 local government units who are members of that OGP. It's a global network wherein follows a basic principle that local government that practices transparency, accountability, and strong citizens' participation are more progressive in terms of growth and development. And that's the reason why us, for Baguio City, we're a member of that. We strive to be a member of that. And in the entire country, out of the 1,400, almost 1,500 local government units, there are only 4 who joined the OGP. Hindi kami natatakot. Why? Sa transparency. Kung wala kang ginagawang mali, hindi ka dapat matakot. And that's why we're pursuing an open government policy. We're now partnering with Bayani Chain. Nakita niyo ho itong mga napakabatang bata. Itong dalawa ho. Yan, si Jello at si Alfred and Paul and the rest of the team. They approached me, we piggyback dun ho sa DBM para hindi ho kami gumastos. And one thing we told them is, make us as your value chain. Pag sinabi niyong Baguio City, then maraming local government na mag-strive also at, This partnership aims to strengthen public accountability, provide permanent audit trails, and promote participatory governance. And we are going to go live 2 weeks from now, magkakaroon na ho kami or next week, baka magkakaroon na ho kami ng capacity building today, and we go live on October 15. Yes. Mayor, how long was the process from sinimulan niyo yung partnership till mag-go live po kayo? Almost 1 month, Mr. Chair. Only 1 month? Yes, Mr. Chair. Wow. Kasi yung titingnan mo, from a very layman's perspective, madali lang ho lahat eh. Ang pinakamahirap po is, yung mindset na, are you willing to open to be transparent, Oho. to be to open your data, all this critical information, program of work, bill of quantities, contract, yung bidding documents, bid documents. Yung mga yan, yung mga critical na mga designs, yung binanggit nyo kanina. Technical plans, are you willing to open it up? Us in the city of Baguio, we're very much willing. With their
platform, we will work on digitally recording infrastructure documents, procurement records, and the city's ordinance for permanent traceability and auditability. So lahat, Mr. Secretary, as long as it does not violate the Data Privacy Act, we're going to open it. Why blockchain technology? Because it addresses weaknesses that traditional systems cannot. And I believe this is aptly and adequately explained by the two other presenters. Since we signed the MOA, we've been preparing the necessary documents and records that will be placed in the chain. And we are also conducting knowledge sharing sessions and training for our personnel so that this innovation is not only technology-driven, but people-driven. Kaya nilalabas na namin sa MANCOM meeting namin yan. And we are coming up also with pronouncements sa aming posts sa social media. And as I've said, both DBM and DICT started using blockchain technology in 2024. Nagpipigibak lang ho kami kay Secretary Mina Pangandaman. Thank you very much, DBM. And thank you very much for filing the bill, Mr. Chair. Thank you very much for filing Bill 1330. All these efforts show that we are not waiting for the future. And these are early steps, but they carry a very strong message. We're beginning to embed blockchain into systems because good governance should never be an exception. It should always be a way of life. So maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming Thank you, salamat po. Mayor Benji. I know we'll be seeing you soon, maybe in another setting here in the Senate. Salamat po. I wish you all the best at sana po ituloy niyo yung investigasyon ninyo even outside of the ICI. Maraming salamat po. Maraming salamat. 1 month. Totoo ba yun, Bayani Chain? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.